Mananatili ba sa detensyon o papayagan ng makalaya? Ito ang katanungang mabibigyan na ng kasagutan sa susunod na linggo kung kailan ibababa ng ICC Appeals Chamber ang desisyon nito sa interim release request ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alamin ang iba pang detalye sa report na ito. Ilang linggo mula ngayon, nakatakda ng maglabas ang International Criminal Court Appeals Chamber ng desisyon nito kaugnay ng apelang pagpapalaya na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa detensyon. Sa scheduling order na ibinaba ng ICC Appeals Chamber, November 28 ang itinakdang araw ng kapulungan para desisyonan kung kakatigan o babalik na rin ang nauna ng desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kaugnay ng interim release request ni Duterte. Noong nakaraang buwan, parehong ibinasura ng Pre-Trial Chamber 1 ang urgent request for interim release at renewed request for interim release na inihain ng kampo ni Duterte. Batay sa nasabing desisyon, nanindigan ng korte na kailangan pa ring manatili ni Duterte sa detensyon dahil ang kanyang paglaya ay posibleng maging banta sa kalagayan ng mga tatayong saksi sa kanyang kaso. Sa apelang humanitarian grounds, sabi ng korte, natutugunan naman ang mga medikal na pangangailangan ni Duterte sa loob ng ICC kung kaya't hindi ito maikokonsidera para sa hiling na pagpapalaya sa kanya. Kasunod nito, iniapela naman ng kanyang kampo ang nasabing desisyon na humihiling na mabaliktad ito. Bukod pa ito sa panibagong panawagan ng defense para sa kanyang pagpapalaya at pagpapatigil sa kanyang kaso. Marso ng kasalukuyang taon ang arestuhin at idetene si Duterte sa The Hague, Netherlands para sa kasong crimes against humanity kaugnay ng umano'y extrajudicial killings na kaugnay ng kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Postpone pa rin hanggang sa kasalukuyan ang confirmation hearing ng kanyang mga kaso matapos ideklarang not fit to trial bunsod ng kanyang kalusugan. Ipinag-utos na rin ng ICC ang medical assessment sa dating Pangulo para matukoy kung kaya niya pa ba ang tumindig sa paglilitis. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.